So magandang araw, isa na namang Tagalog na math lesson. Sa video na ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa units of time naman. Okay, so units of time. Ano nga ba ang mga units of time at paano tayo nagko-convert ng units of time? So, let's see this table. Okay. Yan. Meron tayong table dito. Ito yung mga units of time na ginagamit natin at kung ba ano yung mga equivalences niya. So, alam ko familiar na kayo rito at lagi niyo itong ginagamit. Okay. Una, we have seconds. So, ito yung mga units of time natin. Second, minute, hour, day, months, year, decade, score, century, millennium. Yan yung mga units of time natin. Meron pa yan. Pwede pa natin isama ang weeks. Okay, kung gusto natin, isama natin ang weeks. Mamaya, isusulat ko rito yung sa equivalent niya. Okay? So, tanggalin lang natin yung mga sulat. So, tingnan natin. Paano nga ba yung mga equivalent ng bawat unit of time? So, 60 seconds. So, alam nyo na ito. Ang 60 seconds ay equal sa 1 minute. Ang 60 seconds, again, ay equal sa 1 minute. Pag meron kang 60 minutes, yun naman ay equal sa 1 hour. 24 hours is equal sa 1 day. Okay. 1 day, isingit natin dito. Okay. 24 hours. So, pag meron kang, isingit natin 7 days. Pag meron ka 7 days, equal naman yun sa 1 week. Alam nyo na ito. 1 week. 7 araw, 1 week. So, pag meron tayong 4 weeks, approximately, yan ang ginagamit natin para sa 1 month. Okay? And, malimit din natin i-compute per month na merong average na 30 days, 1 month din yon. Okay? 30 days, ayan, kulang pala ng S. 30 days is also equal to 1 month. Okay? So, kung meron na tayong 1 month, 12 months is equal to 1 year. So, merong 365 days sa loob ng 1 year. Pero, during leap year, meron tayong 366 days. Okay? During leap year, merong 366 days. Ang sunod na leap year ay katatapos lang na leap year nitong 2020, ang sunod na leap year ay sa 2024. So, every 4 years ay may leap year. So, malimit yung makita sa Facebook, tuwing January 1, may nakita ako nitong January 1, 1/365. Ibig sabihin, unang araw out of 365. Sa 2024, huwag kayo magsusulat ng 1/365 kasi leap year yon. So, 1/366 dapat. So, balik tayo rito. Again, 365 days sa 1 year at nagiging 366 days in 1 leap year. Kung gusto niyo mas accurate, 365 and 1/4 days ang 1 year. Pero, ang ginagawa natin, 365 na lang. Sabi nga natin, binabawi na lang natin sa leap year. So, kung meron tayong 10 years, 10 taon, that is equal to 1 decade. Ang 20 years naman ay equal to 1 score. Although, bihira natin gamitin ang 1 score. Ang 100 years is equal to 1 century. Kaya nga ang tawag natin sa pag naka 100 years na, century egg. Although hindi naman 100 years yung century egg, 100 days lang yun. So, meron din tayo tinatawag na centennial. Ibig sabihin, 100 years. So, 100 years is equal to 1 century. And 1,000 years is equal to 1 millennium. Kaya ang tawag nila is millennials, ang tawag nila sa mga kabataan na pinanganak at nabuhay during year 2000s kasi yun yung end of the millennium or simula rin siya ng bagong millennium. So, sa ang ating date, meron tayong 2000 years, so 2 millennium na nakakalipas. Mula nung magkaroon tayo sa ating kalendaryong BC, okay? AD.
So, paano natin ginagamit ito? Okay? Paano tayo nag-convert from each unit of time? So, madali lang naman. Specifically, nagmumultiply lang tayo at nagdi-divide. Okay? So, dito sa ating table, kung titingnan natin, millennium, ang pinakamalaking time dyan is millennium. Pinakamalaki yun kasi 1,000 years. And ang pinakamaliit na unit of time is dito ay seconds. Okay? May mas maliit pa dyan, pero sa ating discussion, hanggang seconds lang tayo. So, millennium, seconds. Okay? Mas maliit yung seconds kaysa sa millennium. Katulad ng ginagawa natin sa ibang unit of measurement, pag malaki ang i-convert natin, papunta sa maliit na unit, tayo ay nag-multiply. At kapag maliit na unit, papunta sa malaking unit, tayo ay nag-divide. So, paano natin ito mas mapapadali? Etong isa natin pwedeng gawin. Okay? Itataas ko lang itong ating table. So, pwede nyong gawin yung ginagawa natin pag nagko-convert tayo ng unit of length na metric. So, pwede nyong isulat. Ano-ano ba yung ating mga units of time? So, we have millennium. So, balitan natin ang kulay ng pen. We have millennium. Century. Score. Years. Decade pala muna. Decade. Years. Kung medyo naiinip kayo, pwede nyo i-forward na yung video. Isusulat ko lang ito ng ganitong pagkakasunod-sunod. Years, syempre. Months. Weeks. Days. Hour. Minutes. And seconds. Yan. Seconds. So isinulat natin ang mga unit of time in descending order ayon sa kanyang laki. So sabi nga natin, ang pinakamalaking unit of time natin is millennium at ang pinakamaliit ay seconds. So kagaya ng ginawa natin doon sa metric natin sa mga lengths and mass, kilogram papuntang milligram. Yung pinakamalaking unit papunta sa pinakamaliit na unit. So, pagsasama-samahin natin itong ating sinulat na ito at yung ating table. Okay? Pagsasama-samahin natin yan. So, what if gusto nating malaman yung 10 years kung ilang days. Ilang days kaya ang 10 years? Gusto nating malaman yan. Ang 10 years ay ilang days. So, from years, tingnan natin itong ating pupunta tayo sa days. Years to days. So, ito ay from bigger unit to smaller unit. O kung titingnan nyo, mula kaliwa, papunta sa kanan, so tayo ay mag-multiply. Pagpakanan, gaya ng ginawa natin sa iba nating mga converting units of measurement sa mga previous video natin, pagpakanan, tayo ay nag-multiply. Pagpakaliwa, tayo ay nagdi-divide. So, years papuntang days, pakanan, sure tayo na ang operation lang na gagawin natin ay multiplication. So, tingnan natin dito. Years papunta sa days. Alam natin, yung year ay may 365 days. So, paano natin makukompute? Magmumultiply tayo. So, yung year is equal to 365 days ang 1 year. E meron tayong 10 years. Ilang kayang days yon? So, to solve that, we will multiply 10 times 365, which is equal to 3,650. So, meron tayong 3,650
Ayan. Pangit yung pagkakasulat ko. 3,650 days. In 10 years, there is 3,650 days. Okay? So, kung isa ring pwede nyo gawin kung makakabisa nyo ito o matatandaan nyo itong ating table is pagpataas ang kapag yung i-convert nyo ay papunta sa taas o papunta sa maliit, magmumultiply, pag pupunta sa baba, magdi-divide. So, ang ginawa ko shortcut, mas madali kasing tingnan itong pakanan at pakaliwa kasi yun yung nakasanayan natin na sa previous conversions natin. So, how about naman, magko-convert tayo ng 5 decades. Okay, palitan ulit natin yung kulay ng ating pen. Mag-convert tayo. 5 decades ilan kayang hours ang 5 decades? Parang hirap ano? So, tingnan natin. Ilang hours ang 5 decades? So, sabi nga natin, decades papuntang hours. Decade papuntang hours. So, that means, ang operation na gagamitin natin ay multiplication. Kasi, pakanan ulit tayo. Kung titignan nyo, decades papuntang hours, ang hours ay nasa itaas. So, mag-multiply tayo. So, decade, ang given natin ay 5 decades. So, 5 decades, mag-multiply tayo hanggang makarating tayo sa hours. 5 decades. 5 decades papunta sa year ay mag-multiply tayo. 5 times 10. So, meron agad tayong 5 times 10 equals 50. So, yung 5 decades equal to 50 years. So, years papuntang hours na tayo. So, pwede nating gawin din ito. Year papuntang days, palitin natin. 1 year papuntang days is 365. So, times 365. So, kung mapapansin nyo, nagiging ginagawa nating step by step. Galing sa decades, ano ba bubuo sa decades? Binubuo siya ng years. Kaya yung decades, i-convert natin sa years. Ang years ay year ay binubuo ng days. Kung gusto nyo, months. Kung months ang tanong. Pero sabi nga, mas para malagpasan na agad natin yung months, pwedeng rekta na tayo sa days. Diretso na tayo sa days. Dahil sa conversion table natin, may example naman tayo ng 365 days na 1 year. So, galing sa year, papunta tayo sa days. Ang days ay binubuo ng hours. So, i-convert din natin yung from days to hours. At ayun na yung ating hinahanap. So, in this case, so, ulitin natin, burahin muna ulit natin ito. Yung decades natin na 5, in-multiply natin sa 10, kasi merong 10 years sa 1 decade. So, 50. Yung 50, i-convert natin, yung 50 year, i-convert natin sa days. So, year, papunta sa days. 50, papunta sa days. Dahil multiplication, again, so we will have 50 times 365. So, 50 times 365 is equal to 18,250. 250. Ayan. Natakbo lang ang ulo ko. Ayan. 18,250. So, nandito na tayo sa days. Yung 18,250 na days is gagawin naman nating hours. So, ilang hours meron sa 1 day? So, day papunta sa hours, 24. So, multiply naman tayo ngayon ng times 24. Equals, we will have 18,250 times 24. That is equal to 438,000 hours. So, ayun na yung ating answer. Oops, baba natin. 5 decades, sa 5 decades ay merong 438,000 hours. So, paano naman kung tayo naman ay papunta sa hours, papuntang decades? Tingnan natin kung tama ang ginagawa natin, ha. Gamitin natin na given yon. Let's use 438,000
Para lang makita nyo na mapatunayan natin tama ang ating ginagawa. I-convert natin siya sa decades. So, yung decade, yung hours natin, wala pala akong unit dito sa hours. Lagyan natin ng unit. Yung hours, gagawin natin papuntang decade. So, pakaliwa naman tayo. So, magdi-divide tayo. Division ang ating gagamitin na operation. So, yung hours, i-convert muna natin sa days. Yung days, pwede nating i-rectang yung days ay i-convert natin sa year. Itong dalawang ito, ay pwede nating talunan yan. Itong months, week, pwede yung talunan yan. So, hours, papunta sa day. Yung day, papunta sa year. Yung year, i-convert natin, papunta sa decade. Kaya ako pinakita sa inyo na ganito ang pagkakasulat para makita nyo yung talon natin ng pagko-convert na hindi kayo malilito kung saan na kayo papunta. Okay? So, yung hours, gawin muna nating days. So, sabi nga, dahil pakaliwa, magdi-divide tayo. Yung hours, which is 438,000, gagawin nating day. So, magdi-divide tayo sa 24. So, we will have 438,000 divided by 24, which is equal to 18,250. Diba? Ayan, nalabas ulit yung ginawa natin kanina. 18,250. So, yun yung, yan, pakita natin yung nasa ilalim. Yung hours natin, na 438,000, dinivide natin sa 24 para maging days. At yung 438,000 divided by 24 is equal to 18,250. So, nasa days na tayo. Gagawin naman natin siyang years. So, yung days, gagawin natin year. Days to year. Sabi nga, magdi-divide tayo. So, yung 18,250 will be divided by 365. That is equal to 50. So, nandun na tayo ngayon sa year. So, year, gagawin naman nating decade. So, yung 50, year papuntang decade, year papuntang decade, magdi-divide tayo. 50 divided by 10 is equal to 5. So, kaya nga sinasabi natin, merong 5 decades ang 438,000 hours. So, that's how you convert units of time. I hope may natutunan kayo at kita-kita tayo sa susunod naman natin ng video.